Kung batang 90s ka, malamang ay pamilyar ka dito. Mukha naman talagang inosente sa simula, pero kapag pinag-isipan mo ng mabuti, mapapasabi ka na parang may mali nga. Makikita sa 2002 commercial ang isang mag-anak na masayang kumakain sa McDonald's. Ang tatay, nanay at ang kanilang isang anak na babae. Tinatanong ng tatay ang anak na babae kung kanino ito nagmana ng mata, ilong, bibig at kung ano-ano pa. Sa bawat tanong, ang sagot ng bata ay dada, pero makikita sa bandang huli ng patalastas, inaabutan pala ng tatay ang kanyang anak ng isang pirasong french fries sa tuwing pipiliin siya nito bilang sagot. Naging kontrobersyal ang TV ad na ito nang mapukaw ang atensyon ni dating Senator Juan Flavier Villar. Bagamat cute tingnan, tila nagpo-promote ito ng bribery at dishonesty, mga hindi magagandang halimbawa sa publiko, lalo na sa mga bata na pangunahing target market ng mga fast foods. Naunawaan naman ng McDo ang sentimiento ng mga mambabatas kung kaya't na-pull out ang commercial na ito sa telebisyon. Kanina naman nagmana ng ice. Dada. Dimples mo. Dada. How about dinos? Dada. Kaya pango. Sino naman ang love ng baby ko? Dada. Lumabas ang 3-part TV commercial na ito noong kasagsagan ng kasikatan ni Edo Manzano bilang host ng game show na Game Ka Na Ba noong taong 2009. Spelling Bee ang naging tema ng ad, kung saan ang mga salitang kailangang spell out ng mga batang contestants ay remittance, affordable at instant. Mukhang ayos naman ang lahat, pero sa halip na ang tamang spelling ng mga salita ang isinasagot ng mga batang contestants, ay capital LBC ang isinagot nila at idineklarang tama at panalo sila. Inireklamo ito ng Department of Education at sinabing nang eengganyo ito ng maling spelling sa mga estudyante, nang hingi naman ang paumanhin ng LBC at inalis ang nasabing TV ad. Spell remittance. Remittance. Remittance, capital LBC, remittance. Tumpak! Basta pera padala, sa hari ka na. LBC. Mabilis, abot kaya at convenient magpadala ng pera. Dahil nationwide network, easy pa mag-transact. Dito ka na sa madaling espelingin. LBC. Ang mensahe ng patalastas na ito ay laging samahan ng mga anak sa hapagkainan sa tuwing kakain upang hindi sila maligaw ng landas. Sinabi pa noon ni Sharon Cuneta na nasa commercial na tumataas ang tsansa ng mga batang hindi sinasamahan ng kanilang magulang sa pagkain na manigarilyo, uminom at gumawa ng hindi maganda. Maganda naman ang mensahe ng patalastas, subalit iba ang pananaw dito ng ibang tao, lalo na ng mga OFW. Ayon sa mga eksperto, naging insensitive umano ang pagkakagawa sa patalastas na ito na labis na tinamaan ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang mga bansa. Tila daw hindi inisip ng mga gumawa ng naturang patalastas ang kalagayan ng ating mga kababayan na nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay, at napakahirap para sa kanila na sabayan sa pagkain ng kanilang mga mahal sa buhay sa iisang lamesa. Apektado din ng mga taong nagtatrabaho sa irregular na oras kung saan hindi na din nila nakakasabay sa pagkain ang kanilang mga mahal sa buhay. May star ako sa school. Look, oh! Pwede kaya umabsent pag tinatamad ako? Kanina nag-play kami. May mama lumapit. Babalik daw siya. Kung hindi natin sila sasamahan, ibang sasama sa kanila. Kaya ugaliing sabayan ang ating mga anak tuwing hapunan. Noong taong 2006, ang telecommunication firm na Bayantel ay tila ibinalita sa kanilang mga parokyano na mas gumaganda pa ang kanilang mga serbisyo at masaya sila para dito. Subalit ang billboard na kanilang inilabas para sa advertisement na iyon ay hindi akma sa nais nilang mensaheng ihatid sa taong bayan. Sa billboard makikita ang isang babae na tila ibang klase ng sarap at satisfaction ang naramdaman. Dahil sa tila malaswang ad na ito ng Bayantel, marami ang hindi natuwa sa billboard at pinag-isipan ito ng iba't ibang mga mensahe. Dahil na rin sa mga punang natatanggap ng Bayantel noong panahong iyon, nagkusa na silang alisin ang naturang billboard bago pa ito pagmula ng mas malaki pang mga iskandalo. Bago pa ang mga ad campaign na Wow Philippines, Visit the Philippines Again, Only in the Philippines at It's More Fun in the Philippines,
Taong 2010 nang ilabas ng Department of Tourism ang kanilang pinakabagong ad campaign poster na ito. Tila wala namang mali sa naturang poster na ito at mukha namang makulay at kaakit-akit para sa mga turista. Subalit kung itatabi ang naturang campaign ad sa isang campaign ad na ito mula sa ibang bansa, hindi ba't napakalaki ng pagkakahawig nila? Ang isang ad campaign na ito ay ang tourism ad campaign ng bansang Poland na tila ginaya ng Pilipinas. Marami ang hindi natuwa sa naturang ad campaign natin at nang malaman pa ng ilan na tila ginaya natin ang ad campaign ng Poland ay mas lalo pang nanggalaiti ang taong bayan. Hindi din ito nagustuhan ng nooy Pangulong si Noynoy Aquino dahil sa kritisismo at maraming puna, ang nooy Department of Tourism Secretary na si Alberto Lim ay nag-resign sa kanyang pwesto. Noong taong 2004, ang Napoleon Brandy ay naglabas at naisipatikim sa kanilang mga parokyano ang kanilang pinakabagong 15-year-old blend. Subalit nang ito ay ginawa ng isang advertisement, inilagay nila at nagsusumigaw sa kanilang billboard ang mga salitang nakatikim ka na ba ng 15 anyos. Dahil sa naturang mensahe ng billboard, marami ang mga umalma, lalo na ang mga hindi umiinom ng naturang alak. Hindi umano kaaya-aya ang mensahe ng naturang advertisement lalo na para sa mga kabataan. Ilang mga aktivista at mga child rights advocates ang nagsampa ng reklamo sa Destilleria Limtuaco Incorporated at sa ahensya nito. Dahil dito, inalis ang naturang billboard. Pamilyar naman tayong lahat kina Lapu-Lapu at Ferdinand Magellan. Ang mga historical characters na ito ang tila napaglaruan ng creative minds ng EQ Diaper noong taong 2006. Sa TV ad na ito, ipinakita na nagsimula ang away ng dalawa nang hindi magustuhan ni Lapu-Lapu ang klase ng diaper na alay ni Magellan sa kanyang anak. Okay naman sana ang konsepto ng kanilang patalastas, subalit hindi ito nagustuhan ng mga nasa National Historical Commission at ng mga taga Lapu-Lapu. Tila iniiba daw ng patalastas ang ating kasaysayan at nagkaroon ito ng ibang kwento. Dahil sa mga puna at pag-usik sa naturang advertisement, ipinatigil ang pag-ere sa naturang patalastas. Lapu-Lapu bilang patunay ng pagkakaibigan, overnight diaper, alay ni Magellan. Mahal na asawa, bago magtiwala, regalo ay tingnan. Kung ang diaper ganyan, di tatagal ng isang tulog yan. Kaloror! Para sa anak natin, EQ Plus lang. May super absorbent core na di basta napupuno. Sa presyong abot kaya, tunay na mag-alaga. Hindi ka tunay na kaibigan, Magellan. Magtutuos tayo sa Mactan! Tila namumuro ng McDonald's sa kanilang mga inilalabas na mga patalastas. Hindi kinatuwa ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang muling paglalabas ng McDonald's ng kanilang patalastas. Ito ay tungkol sa dalawang paslit na nagliligawan at ayon sa CBCP, masyado daw mababaw at tila nakakababa ng tingin sa relasyon kung paano magligawan ng mga Pilipino. Ayon sa CBCP, naging cheap umano ang pagtingin sa pagliligawan dahil sa pamamagitan lamang ng French fries ay madaling napasagot ng lalaki ang babae na noong una ay sinabing demanding ito. Inalis ng McDonald ang naturang patalastas, subalit marami naman ang pumuna sa ginawang ito ng CBCP. Nilagyan daw umano nila ng mali siya ang ayos at cute na patalastas ng naturang fast food chain. Girlfriend mo na ba ako? Ayoko nga. Di pa ako ready. Ha? Demanding ng mga girlfriend. Gusto ganito, gusto ganyan. Ewan, gusto ko lang naman ng McDo fries eh. Talaga? McDonald's Everyday McSavers, 25 pesos lang. Naglabas noon ng isang ad campaign ng BIR sa kasagsagan ng pagsasayos ng ahensya sa kanilang polisiya ukol sa tamang pagbabayad ng buwis. Makikita sa larawan ng isang guro na nagtuturo habang pasan-pasan nito ang isang doktor at may caption na, "When you don't pay your taxes, you're a burden to those who do." Marami ang pumuna sa naturang ads, lalong-lalo na ang mga doktor. Makikita din sa naturang ads na nagbabayad ang doktor ng 7,000 pesos na buwis mula sa kanyang 1 milyong sweldo, habang ito ay pasan-pasan ng isang guro na nagbabayad naman ng nasa 200,000 pisong buwis mula sa kanyang maliit lamang na sweldo. Ayon sa Philippine Medical Association o PMA, ang ad umanong ito ay unfair at hindi makatarungan. Tila ipinlalabas na ang mga doktor ay pasanin ng ibang mga nagtatrabaho at mga doktor ang hindi nagbabayad ng tamang buwis.
Subalit ayon naman sa BIR, ito umano ay statement of fact. Sinabi pa noon ni Kim Henares na siyang kalihim ng naturang ahensya na bato-bato sa langit ang tamaan huwag magagalit. Kung nagbabayad umano sila ng tamang buwis ay wala silang dapat na ikagalit. Hindi umano intensyon ng ahensya na ihalimbawa ang mga doktor sa hindi nagbabayad ng tamang buwis dahil kahit ano umanong propesyon o sinong tao ay maaring hindi nagbabayad ng tamang buwis.